estudyante rin ni Lord. Kaya lahat tayo, mga Kristiyano, di po ba? That's our position. We are disciples also. And isa sa mga goal ng mga disciples, if you read the Word of God o the Bible, na atin pong pinag-uusapan dito, sila po ay ginagawang disciple ni Lord. Kaya ang goal mo as a mananampalataya, na born again ka, ang goal mo is maging disciple ni Lord. Ang goal ng disciple ni Lord, kinikilala ang Panginoong Hesus, yung master niya, amen, yung teacher niya, sa mas malalim na paraan. So 2011, there is more of knowing Christ. Remember the fourth truth about knowing Christ? Amen? Knowing Christ produces, it's not the benefit. The benefit of, the fourth truth is, di po ba, yung you are capable of knowing God? Amen? Kaya mo siyang makilala. Binigyan ka niya ng kakayanan. Di po ba? You are made and you are capable of knowing God. And sabi rito, knowing Christ is for your benefits, and knowing Christ is a decision. Four truths, remember? Amen. You are made to know Christ. You are capable of knowing Christ because He made you. Third, there's so much benefits in knowing Christ. At tatlo itong nakita ko lang tinuro sa inyo. Knowing Christ produces eternal life. It set you free. Dahil yung mga disciple, gustong palayain ni Lord sa dati nilang mga buhay at ugali. Amen. Pangatlo, kaya there will be a transformation na mangyayari sa atin. Yun po yung pinag-aralan namin last week. If you are not here last week, meron pong notes dyan po sa kulay red na lalagyan, meron pong ganito dyan, kunin nyo po. Wala pong bayad dyan, pwede nyong uwi. Ngayon po, yung last week, kung wala ka noon, yun po yung first nating ginawang ganito, humingi po kayo kay Kuya Gilbert, may natitira pa pong 20 na piraso. Amen? Sino po ang gusto nun? Pwede kayong puntahan ni Kuya Gilbert. So, maging interesaan nyo po si Kuya Gilbert sa likod. Yung last week po yon. Ito pong tatlong ito, yung pong pinag-usapan namin last week. Bakit nire-review mo, Pastor Ipe? Series po. Pag sinabing series, duktong, para maintindihan natin. So today, we'll talk about yung pong ways of knowing Christ. Last week, we talked about the benefits of knowing Christ. Ito po yon. Today, we'll talk about the ways of knowing Christ. But before we go that, I want you to see this verse from Galatians chapter 1, 15 to 16. Paul is speaking and is talking to the church. And church is not this temple or this hall. The church is you and me. So, yung time na si Paul ay nabubuhay, sinulatan niya yung church dun sa lugar ng Galatia, mga Galatians. Ito po sabi niya. In-explain niya yung pagkakatawag niya sa Panginoon. Nasabi niya, but when God, who set me apart from birth, so siya po'y pinili ng Diyos, and called me by His what? Grace. Paul is speaking, sabi niya, nung ako'y pinanganak, ay pinili ako ng Diyos at tinawag. Ayon sa kanyang biyaya. He was pleased. God, and then His grace, God was pleased to reveal His Son. To me, no, to reveal His Son in me. Na talagang, nung tinanggap ko si Kristo dun sa way of Damascus, ang pinaka-goal ko na lang, tinawag kasi ako, pinili ako tinawag, sabi niya, ngayon, ay makilala ko si Kristo sa akin. Hindi lang to know about Him, but to know Him. Sabi rito, in me, so that I might do the work na pinagagawa niya sa akin. So Paul was not chosen and called to just do this, to preach Him, to preach Christ among the Gentiles. Hindi lang yun ang unang goal ni Paul. Ano po ang unang goal ni Paul? Ay maging disciple. Kasi po ang disciple ay gagamitin ng Panginoon to make disciple again. Tulad ng cycle na ginawa ni Edrin kahapon sa aming pong soap. Napakaganda po. Sabi niya, ikaw ay nagbabasa ng Biblia para matuto, para yung mga hindi nagbabasa ng Biblia ay matuto. At pag natuto ito, magbasa ng Biblia, ito ay maghahanap din ng hindi pa marunong magbasa ng Biblia. Gawin naman natin iba. Kung ikaw ay hindi pa kumikilala sa Panginoon, nakakilala ka sa Panginoon, kinilala mo si Kristo, dahil nakilala mo si Kristo, ay papakilala mo naman siya sa iba. Cycle, sabi mo ni Edrin kahapon na ginawa niya. Ang galing po, palakpakan natin yung Panginoon sa buhay ni Edrin. Amen, meaning, ayun pong goal natin. Kapatid, kung yan ang hindi mo goal ngayon, i-pursue natin itong goal na ito. Na si Kristo ay ma-reveal sa atin. Ma-open yung mata natin sa Panginoong Jesus. Bakit po? Yun po ang purpose natin.
bakit tayo nandito. Sabi sa Colossians 1:16, we are created for Him, by Him, and for Him. Meaning, ang purpose natin dito is for Christ. No? It's all about Jesus. Sabi mo sa katabi mo, it's all about Jesus. So si Paul, sabi niya, hindi po siya tinawag at pinili ng Panginoon para mag-preach ng gospel lang. Unang-una, ma-reveal si Kristo sa kanya. Alam ko sa inyo, hindi kayo mga missionary. Pero mag-build up si Lord na maraming missionaries dito. Amen? Pero hindi po yun. Kung ngayon ang tawag mo ay magpamilya, magturo, maging magulang, maging anak, maging estudyante ngayon, o maging empleyado, o may business, yun po, bakit ka tinawag doon? O bakit yun ang ginagawa mo? Ang unang pong purpose ay, kailangan si Kristo ay makilala at ma-reveal sa iyo, at magiging effective ka doon sa mga pagkakatawag sa iyo. Yun po ang nangyari kay Paul. So, ang goal natin, ako bilang pastor, hindi po ako tumatayo dito, hindi po ako tinawag ng Panginoon para magpastor para sa inyo. Ang una po, na goal ko ay makilala ko si Kristo para maging effective ako sa aking pagpapastor. Nakuha niyo po ako? So, maging effective sa pagpapamilya, si Kristo dapat ay makilala mo. Kaya nga po, we pursue na makilala natin si Lord. And the way of knowing Christ, napakahalaga po lang ito. The ways of knowing Christ. Alam niyo po, makita natin, knowing Christ, nandiyan sa notes niyo, is knowing Christ by the Holy Spirit. So we don't take yung chant na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di po ba? So hindi po yun lang na, ay, kailangan i-close natin yung prayers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May role po yung Holy Spirit, hindi lang binabanggit natin lagi na in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Lalo na po nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon. Napakaliit ang pagkakilala natin sa Holy Spirit. Sa Father, alam natin. At si Son, medyo alam natin. Di po ba? Pero alam niyo po ba? Sabi sa 1 Corinthians 12:3, ito pa sabi, Paul wants the Corinth church na makita natin itong bagay na ito, lalo yung mga taga-Korinto. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto na sinasabi sa atin ngayon, I want you to know how to discern what is truly from God. Sino po rito gusto malaman ng talagang ano yung gusto ni Lord? At ano talaga yung kay Lord? Yung galing, lalo na yung mga galing sa Panginoon, sa Ama. Amen? Sa Diyos. Sabi rito, no one speaking by the Spirit of God can curse Jesus. Sabi rito, and no one is able to say Jesus is what? Lord, except by the Holy Spirit. Here we can see, ang malaki pong role ng Holy Spirit. Dun sa mga taong, sabi niya, Panginoon, binubuksan ko aking puso ko, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas, ginagawa na kitang Lord ko, ngayon, Jesus is Lord na. Alam ko ang pinakamalaking role? Holy Spirit. Kaya pala po napakalaking bagay na bago umalis ang Panginoon dito, na napag-aralan natin ng mga nakaraang Sunday na nabasa natin, bago po umalis ang Panginoon, dahil siya po namatay, di po ba? Nabuhay na muli at 40 araw na tumigil dito at pumunta sa langit. Bago po siya pumunta ron at bago siya hulihin, asistensyahan ng kamatayan, di po ba? Siya po nagturo sa mga disciple. Sabi niya, aalis ako. Pero hindi ko kayo iwanan ng mga ulila. I will leave you another like me, sabi ni Lord Jesus. I will leave you the Comforter, another Counselor, the Holy Spirit. And this Holy Spirit will reveal everything na ituturo ko sa inyo. John the Beloved in his letters assured us that we can know the truth through the Holy Spirit. Ito po sabi ni John the Beloved. Yung nakatanggap ng teaching na yun, bago po ipako ang Panginoong Isus, kasama doon si John, sabi niya, but you are not like that. You are not like what? If you will read verse 18 and 19, ito po sinasabi, Dear children, the last hour is here. Open your Bible, kung may Bible po kayo, para nakikita niyo tama yung sinasabi ko sa inyo. You have heard that the Antichrist is coming. And already many such Antichrists have appeared. For this we know that the end of the world has come. Pastor Lipe, end of the world? Opo, si Paul po ay si John po ang nagsabi niyan. Don't you know, nagsimula na po ang last days. Po, sa first century pa lang ng taon na ito. Tayo po nasa 2011 na ng century. Amen? Nasa 21st century na tayo. Nung first century pa lang po, last days na po yun. Nung Panginoong Isus ay namatay at nabuhay na muli. Amen? At pumunta sa kanang kamay ng Ama. Sabi doon, on the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Sabi sa Acts chapter 1. Sabi po rito, ni John, ito yung mga nangyayari. These people left our churches because they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us.
when they left us, it proved that they do not belong with us. Pero sabi niya sa verse 20, kinakausap niya yung mga sinulatan niya, you are not like that. Hindi kayo yung mga umaalis. Bakit? For the Holy Spirit has come upon you. And all of you know the truth. When the Holy Spirit come upon you, sabi po rito, all of you know the truth. And who is the truth? The Lord Jesus Christ. The Bible says, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father or can come to the Father except through me. So Lord Jesus said, I am the truth. And you can know the truth by the Holy Spirit. When He come upon you. Pastor Ipe, ang question ko, Mang Ipe, paano nga pa sa akin ang Holy Spirit? When you say, Lord Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan, natatandaan niyo po yon, binubuksan ko aking puso ko, inaanyayahan kita na makialam sa aking buhay. Natatandaan niyo po yung prayer na yun, na binabanggit na sinasundan niyo. The day you said that to Lord Jesus, si Lord Jesus Christ po ay nasa resurrected body, seated at the right hand of the Father. The Holy Spirit, the Spirit of the Lord Jesus Christ, which is called the Spirit of Christ, entered in us. The Lord Jesus, represented by the Holy Spirit, He dwells in us. He is in us, He is here, upon us, and He is beside us. Ibig sabihin nun, in us, living in us, upon us, amen, and beside us, empowering us, and guiding us. Yun po yung sinasabi rito. The Holy Spirit is upon you, He gave you the knowledge and strength to know the truth, to know the Lord Jesus Christ. At nagpatuloy po si John the Beloved sa unang sulat niya sa 1 John. But you have received the Holy Spirit. And ano nangyari po when we received the Holy Spirit? The same time that we said, Lord Jesus, I ask you to be my Lord and Savior, pumasok siya sa puso nyo, nagagawin natin mamaya kung hindi pa ginagawa ng iba. Alam mo sabi rito? He lives where? Within you. He lives in you. Di po ba? So you don't need anyone to teach you what is true. Amen? For the Spirit teaches you what? All things. And what He teaches is true. And it is not a lie. So continue in what He has taught you and continue to what? To live in Christ. So what the Holy Spirit taught is living in Christ. It's all about Christ. The knowing Christ. Knowing Christ is what the Holy Spirit is teaching to us. Nakita niyo po? So napakahalaga po ng role ng Holy Spirit. So Holy Spirit is not just what we say, the Father, Son, and Holy Spirit. Malaki pong role ng Holy Spirit sa buhay ng mga tao sa mundong ito. Lalong-lalo sa buhay ng mga tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. That's why we do not neglect Him. You must not neglect the Holy Spirit. So always ask Him. Bilisan mo natin. Meron po tayong marami pa po tayong pag-usapan about the Holy Spirit. So, sabi sa Hebrews 3:6 and 7, but Christ, the faithful what? Son. Don't you know that the Lord Jesus Christ is faithful? Faithful. And this faithful Christ is in charge of the entire household. When we talk about household, the family of God. And we are God's household. We are the family of God. Ito pong grupo natin to is family of God. That's why we are called children of God. And God is faithful to be in charge with you. If we keep up our courage and remain confident in our hope in Christ, that is why, ano sinasabi ng Holy Spirit? The Holy Spirit say, today, you must listen to His voice. He's here? Christ. Listen to the voice of Christ. And what is the voice of Christ today? Wala na magsasabi sa inyong hanapin, Lord. Ano na naman yung ginagawa mo? Ito ba? Hindi po gano'n. At sabi, ako si Kristo. Pwede yung gawin ni Lord John. Pero ngayon po, nangungusapan Lord. Ito. Kaya niya iniwanan to. Ang tawag sa Bible, B-I-B-L-E, basic instructions before leaving earth. We will all leave this earth. But before we leave this earth, amen, we need these basic instructions. Words ni Christ. Salita ng Panginoon. And next week, we'll talk about more of this Bible, knowing Christ through the Bible. Pag-usapan muna po natin yung Holy Spirit. Can we give the Lord Jesus Christ a best clap offering po? So, anong gagawin ko?
Pastor Ipe, kailangan palang makinig ako kay Kristo. Para mapakinggan mo si Kristo, kailangan kumilos ng Holy Spirit sa'yo. Makinig ka what the Holy Spirit says. At ito po, never pong i-contradict ng Holy Spirit na kinakausap ka through His Word, yung sinasabi ni Lord Jesus Christ. Lagi pong lahat na sasabihin ng Holy Spirit, nakabase po sa 66 books nito. Pag wala po dito, hindi sinabi ng Holy Spirit. That's why, para malaman mo yung sinasabi ng Holy Spirit, na pag-aaralan natin more next week, kailangan pong binubuksan natin itong Bible na ito. Amen? At nakikinig kayo, kaya po napakahalaga ng fellowship. Dahil sa fellowship, meron pong nagtuturo na nakinig din sa Holy Spirit na tinuturo sa atin dito. Kaya mas marami kang nagpupunta sa fellowship, mas lakas ang antena mo sa sinasabi ng Holy Spirit. Do you get me, church? Amen? So, ano gagawin mo? Allow the Holy Spirit to control you. Sabihin natin control. Amen. So, Ephesians 5:18. Sino nakakaalam nito? Sabi po, sa Ephesians 9:18 from the NIV, do not get drunk on wine, which leads to debauchery or not a good life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Amen? A Christian life, sabi po rito, must be a Spirit-filled life. Pag tinawag pong Christian life, another tawag po dyan is a Spirit-filled life. And as you are being filled by the Holy Spirit, you will fully know Christ. Yun lang po ang way. Pag hindi ka nagpa-channel sa Holy Spirit, hindi mo makilala si Kristo sa mas malalim na paraan. Your acquaintance with the Holy Spirit will result your acquaintance with the Lord Jesus Christ. So, kailangan mo rin ng relationship sa Holy Spirit. Tingnan po natin ang Pastor Ipe, ano bang ibig sabihin ng be filled? Be filled with the Holy Spirit means, is from the Greek word, plero. Be filled is not a one time na ginawa o pinuno ka. It is a continuous action. A continuous feeling or a controlling of the Spirit of God in the believer's life. Ibig sabihin, Panginoong Jesus, natanggap kita bilang Panginoong tagapagligtas, pumasok sa Holy Spirit, pupunuin ka na niya. Ito po'y patuloy na pagpupuno. Ang ibig sabihin ng pagpupuno is control ng Holy Spirit. It is a present, passive imperative. When we say passive, actually wala kang ginawa. Amen? Nasabi rito, the believers is filled by the Spirit, not that the believers fills himself. Isa po inisip natin, pupunuin ko sa sarili ko ng Holy Spirit. Hindi po. Automatic. If you allow Him to control you, pupunuin ka niya. Nararamdaman niyo po yan. Pag tayo po'y sabi na, Lord, minsan na hindi natin sabi, Holy Spirit, Lord, kontrolin mo naman ang buhay ko. Pag sinabing gano'n, automatic po yung Holy Spirit ikilos sa atin. I-guide ka niya. Ang malimit lang po, bakit nawawala yung feeling of the Holy Spirit natin? Hindi tayo nakaka-focus o hindi natin siya minsan inahayaan kumita sa buhay natin. Amen? Kaya po ibig sabihin din ng plero, ano po? Ito, means pressure. It was used often of the wind filling a sail to move a ship along. Noong unang panahon po, wala pang makina. Noong panahon nila Pablo, wala pang makina na na-produce na ilang ang tawag doon? Sa speed ng barko? Nalimutan ko. Knots. Ilang knots? Di po ba? Hindi gano'n. Siguro knots din sila, pero ang basis ng knots nila, hindi po sa machine. Doon po sa layag. Alam mo yung layag? Di ba? Meron silang tinataas. Taas nating sail! Di po ba? Tapos, di ba? Yung pag napuno yun ng hangin, yun po yung feeling. Meaning, direction. Nasaan yung hangin? Yung kadadalhin. So, hayaan mo, Holy Spirit, na igabay ka, ilid ka. Ililid ka ng Holy Spirit, malalaman mo yun? Through His Word again. Are you with me, church? Natuto po tayo? So, paano rito control and guidance? So, when we say Holy Spirit, turuan mo naman ako, may decision akong gagawin ngayon. At alam niyo pang bibigay sa inyo yung decision ng Holy Spirit according to His Word and morality. Amen? Pag hindi po doon, mag-question ka. Satanas yun. At dalawang bagay, pag sabi mo, Holy Spirit, gusto kong mabago ang buhay ko Pag sinabi sa iyo nung nagdasal, okay, alam ko, pinatawad ka ng Diyos. At magpatuloy ka magbasa ng Biblia. Yun pong gagawin ng Holy Spirit. Hindi sabi, gusto kong maayos ang buhay ko kasi ang sama-sama na talaga ng buhay ko. Pag sinabi sa inyo, may ganyan ka naman talaga, wala ka ng pag-asa. Hindi po Holy Spirit yun. Kasi taliwas yun. So kita nyo, ang Holy Spirit laging nag-encourage. Si Satan laging nagdi-discourage. Kasi minsan nagdi-disguise ang Holy Spirit, si Satan, na mukhang Holy Spirit.
Pero pag ito ay makakasira sa iyo at hindi ka magpapatuloy na kilalanin si Kristo, hindi Holy Spirit yun. Dahil sasabihin sa iyo lagi ng Holy Spirit, buksan mo yung Bible mo. May sasabihin ako sa iyo dyan. Pumunta ka sa church at makinig ka. Last ng Bible study mo namin sa Angela, kinausap ng Holy Spirit yung isang may problema eh. Sabi sa kanya, nakahiga na raw siya eh. Sabi sa kanya, bumangon ka. May Bible study ngayon doon sa bahay sa may Angela, kila Ate Jen, na kila Ate Pauline din. Pumunta mo siya. Hindi nakatanggap po siya ang salita ng Diyos. Na-encourage siya. Holy Spirit. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. To be filled with the Holy Spirit is to be moved along in our Christian life by God Himself. To be moved along in our Christian life. So, ang purpose ng Holy Spirit, i-guide yung Christian life natin. Hindi mawala. So, marami pong nawawala sa Christian life o nadadapa, hindi siya keen sa infilling ng Holy Spirit. Hindi niya hinahayaan ng Holy Spirit na mag-move sa Kanya. Hindi ko naman sinasabi pong, di po ba yung biglang nawawala na lang tayo? Tumitirik yung mata? Hindi po yung pinag-uusapan natin. Hindi mo na alam, pagbago mo, hindi mo alam yung ginawa mo. Hindi po ginagawa ng Holy Spirit yun. Trance po ang tawag doon. Wala pong tinuro sa Biblia ang ganun. At minsan po, possession yun ng kaaway ni Satan. Amen? Hindi po yung, kailangan na, talaga namang, o minsan po, okay, minsan nararamdaman natin Holy Spirit, yung ating mga kamay ay namamanhid. Totoo po ba yun? Hindi dahil nahiga mo lang sa higa mo, pag ano mo, hindi po yun. Minsan, nandito tayo sa church, nakataas tayong kamay, tingin natin, feeling natin ang laki natin. Naramdaman nyo na ba yung marami sa inyo? Naramdaman ko na rin yun. Pero hindi po ganun lagi. Amen? Pero pwede po kumilos sa Holy Spirit ng ganun. Pero minsan po, walang pakiramdam, pero ikaw, kinakin ka sa sinasabi ng Holy Spirit na sinusunod mo yon at hinahayaan mo siyang kontrolin ka, ay maaari po yan. Huwag mo lang laging hanapin yon. Kasi po minsan nawawala yon. Feelings po ang tawag doon. Ang pagkilos sa Holy Spirit hindi nakabase sa feelings. This is nakabase sa faith. Amen? So, makikita mo yan sa mga decisions mo, makita mo kung paano gumagawa yung Holy Spirit sa'yo. Because the Holy Spirit can give you wisdom, knowledge, and discernment. The fruit and the gifts of the Holy Spirit, magmamanifest sa'yo yan. Bakit po magmamanifest ang gift? Hindi ibibigay sa'yo na gift of healing kay Paul. Aba si Paul ho, bumaba na doon sa first, second floor, naglagay na ron ng healing. Di po ba? 50 pesos per di po ba? Ay, faith healer na siya. Hindi po yun. Bakit kailangan yung gift of healing mag-manifest? May need. Amen? You need wisdom. Dadating po yung spiritual gift ng Holy Spirit ng wisdom. Discernment. Darating po yun. Amen? Ganun po yun. Ang dapat mo lang gawin, hayaan mo magpakontrol sa Holy Spirit. Nakapokus naman sa spiritual gifts na hindi naman kinokontrol ng Holy Spirit, sabi po ni Paul, ay malaki rin ang problema. Kasi ang focus po, yung Holy Spirit na kontrolin tayo. Bakit nasa atin ang Holy Spirit? Para, sabi nito, He is another Jesus